Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay User DM, shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan. Sa loob ng palasyo masayang nag-uusap ang dalawang matanda tungkol sa kanila pagkabata. Maya-maya nagpaalam na si matandang Luz kay Master Ken, at ito ay bumalik na sa lugar ng mga mangkukulam. Samantala, si Master Ken ay nagutos na sa mga kasambahay na magluto at gisingin na si Lin, at nagutos din si Master Ken sa isang sundalong elf na puntahan ito upang gisingin at dalan sa palasyo si Daryl. Nang magising na ang dalawa, unang dumating sa hapagkainan si Lin, pinipilit ni Lin na hindi na kailangan si Daryl, kahit siya na lang ang gumawa ng ipapagawa ng kanyang ama. Kahit anong pilit ni Lin, si Master Ken at gusto parent talaga makasama ni Lin ito. Ang bagong kabanata, tuldok, wala ka din naman maitutulong sa ipapagawa ng aking ama. Sabi ni Lin na mapang-asar na tono. Nang marinig ito nila Master Ken at Daryl, si Master Ken ay kumamaw ng ulo at sinabi, "Magaling Vin, pasensya ka na ngunit kailangan nyo gawin magkasama ni Lin ang parusa nyo sa hindi nyo pagsasabi ng totoo sa akin. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Umamin na kayo, may namamagitan ba talaga sa inyong dalawa?" Tanong ni Master Ken ng seryoso. Ngunit ang kanyang isip ay tila ba gusto niyang asarin ang dalawa. Nang marinig ito ni Lin agad itong nag-react. "Ama, nakakadiri ang mga hinala mo sa aming dalawa. Kahit kailan hindi ako magkakagusto sa lalaki na iyan." Sigaw ni Lin. At si Daryl ay naririnig ang mga salita ni Lin. Agad itong mamulong. "Napakasungit talaga ng babae na ito. Kahit kailan hindi rin ako magkakagusto sa isang katulad mo." Bulong ni Daryl. "Vin," sabi ni Master Ken, "ikaw ba hindi ka magsasabi ng totoo? Sasabihin mo din ba hindi mo gusto ang aking anak? Parehas ba kayo ng idadahilan?" Nang marinig ito ni Lin, agad itong nagalit. "Ama, hindi ako nagdadahilan. Wala talaga akong gusto sa lalaki na iyan. Maniwala ka." Maya-maya si Daryl ay sumagot. Nais nitong inisin si Lin. Alam niya kung sasabihin niya na may gusto siya dito, lalo itong naiinis. "Master Ken, nakakahiya man aminin. Ngunit gusto ko talaga si Miss Lin. Kahit napakasungit niya sa akin gusto ko parent siya." Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig. Si Master Ken ay natuwa. "Maganda kung ganun, may gusto si Vin sa aking anak. Kailangan ko na lang si Lin ang mapalapit ang loob nito kay Vin." Bulong ni Master Ken. "Ganun ba Vin? May gusto ka talaga sa aking anak?" Sumagot agad si Daryl. "Oo Master Ken, gustong gusto." Nang narinig ito ni Lin, ang masungit niyang pag-uugali ay medyo nahiya. Ang maganda nitong muka ay sobrang namula. "Ano ang pinagsasabi mo lalaki ka? Alam ko iniinis mo lang ako. Ama wag kang maniwala dyan. Hindi ako gusto niyan." Namumula ang muka ni Lin ng sobra. Nang mapansin ni Master Ken ang namumulang muka ni Lin agad itong pinuna. "Anak hindi ka pa talaga aamin. Tignan mo ang iyong magandang muka. Bakit namumula?" Sabi ni Master Ken kay Lin. Nakita din ni Daryl ang pamumula nito. "Hahaha, ang cute niya talaga pag siya ay nahihiya. Lalo na kung siya ay nagagalit," bulong ni Daryl. Nang marinig ito ni Lin, agad itong yumuko. "Ama, hindi ako namumula dahil ako ay may gusto sa kanya. Namumula ako dahil nagagalit ako sa mga pinagsasabi niya." Sabi ni Lin sa nahihiyang tono. Tumawa si Master Ken ng malakas sabay sabing, "Mas maganda simulan ang umaga ng masaya, tulad nito. Masaya ako na nandito kayo dalawa kasama ko kumain." Tuldok, bamulong si Lin at si Daryl lang ang nakarinig nito.
Kayo lang ang masaya ama. Hindi ako masaya dahil makakasama ko ang bastos na lalaki na iyan. Ngumiti si Daryl at mamulong din. Wala ka nang magagawa Miss Lin. Sa ayaw at sa gusto mo makakasama mo ako, at seryoso ako sa sinabi ko gusto kita. Nang marinig ito ni Lin ang bulong ni Daryl, mas lalo pa itong namula at bigla-bigla itong yumuko ng sobra. Kaya ito ay nontog sa lamesa. Bag. Nakita nila Master Ken at Daryl ang pagkauntog ni Lin. Aray, sabi ni Lin, sabay tingin kay Daryl. Nang makita ni Daryl na titingin si Lin sa kanya, umiwas ito ng tingin upang hindi mapahiya si Lin. Ganon din si Master Ken, umiwas din ng tingin, na para bang walang nangyari. Maya-maya si Master Ken ay nagsalita. Kumain na tayo. Maya-maya sasabihin ko na sa inyo ang dapat nyong gawin. At saan nyo ito gagawin? Tuldok. Kumain ng seryoso ang tatlo, na sila Master Ken, Lin at Daryl. Tuldok. Habang seryoso ang tatlo na kumakain. Si Daryl ay nakatingin sa noo ni Lin. Nasaktan kaya si Miss Lin? Napakalakas ng kanyang paguntog. Bakit kasi napakagaslo ng babae na ito? At bakit siya yumuko? Bulong ni Daryl. Hindi alam ni Daryl na papansin ni Lin ang pagtingin nito. Maya-maya, sinipal ni Lin ang tuhod ni Daryl sa ilalim ng lamesa. Aray, sabi ni Daryl. Nagulat si Master Ken. Vin, ano ang nangyari sa iyo? Tila ba ikaw ay nasaktan? Sabi ni Master Ken. Si Daryl ay napakamot ng ulo. At sinabi, okay lang ako Master Ken. Medyo nakagat ko lang ang aking dila. Sabi ni Daryl. At si Lin ay medyo tumatawa. Nakagat ang dila. Magaling talaga magpalusot ang lalaki na ito. Si Lin ay tumatawa sa kanyang isip. Maya-maya napansin ni Daryl ang pagngisi nito. At ito ay mamulong ulit. Na si Lin lang ang nakarinig. Miss Lin, bagay talaga ang suot mo sayo. Napakaganda mo, hindi ako nagbibiro. Alam mo na napakaswerte ko. Dahil ang future wife ko ay nasa harapan ko ngayon. Bulong ni Daryl ng mahina at ito ay narinig ni Lin. Nang marinig ito ni Lin, nabilaukan ito. Tinapik niya si Master Ken at sumasenyas ng inumin. Nagmamadaling binigyan ng tubig ni Master Ken si Lin. Nang makainom si Lin agad bumalik ito sa ulirat. Ikaw, sumigaw si Lin. Medyo natakot si Daryl. Nang marinig ni Master Ken ang sigaw ni Lin agad ito nagsalita. Anak, ano ang problema? Dahan-dahan lang kasi sa pagkain. Sabi ni Master Ken. Wala po ama, nabigla lang ako. Tumingin si Lin kay Daryl at si Daryl ay ngumiti kay Lin. Maya-maya nagpaabot ng nakahiwang pakwan si Lin kay Daryl. Vin, abutan mo nga ako ng isang pakwan. Nang marinig ito ni Daryl agad itong kumuha ng pakwan at iniabot ito kay Lin. At si Daryl ay gumawa ng nakakagulat na gawain para kay Lin. Binitawan ni Daryl ang pakwan, sabay hawak sa kamay ni Lin. Nang naghawakan ang kamay ng dalawa, parang tumigil ang mundo ni Lin. Hindi ito nakapag-react agad. Oo, sinasadya talaga ni Daryl na bitawan ang pakwan, upang mahawakan niya ang kamay ni Lin. At si Master Ken ay hindi ito napansin. Dahil masyado siyang abala sa pagkain. Maya-maya, namula ang magandang muka ni Lin habang pinagmamasdan niya ang kamay ni Daryl na hawak-hawak ang kamay niya. Inalis ni Daryl ang pagkakahawak nito at sinabi, sorry Miss Lin, nabitawan ko ang pakwan. Papalitan ko na lang. Hindi umimik si Lin. Ang lambot pala ng kamay ng lalaki na ito. Naakala mo isang bulak. Mas malambot pa ang kanyang mga palad kaysa sakin. Tumingin si Lin kay Daryl at ito ay sumipa ulit sa ilalim ng lamesa at mamulong. Tuso ka talagang lalaki ka. Sinadya mo bitawan ang pakwan na iyon. Upang hawakan ang aking kamay. Sabi ni Lin kay Daryl ng pabulong. Nang marinig ito ni Daryl mamulong din ta at ngumiti. Sabi ko naman kasi sa'yo maniwala ka sakin, gustong gusto kita Miss Lin. Mas lalong namula ang muka ni Lin. At ito ay umubo. Nang marinig ni Master Ken ang pag-ubo nito. Tumingin ito kay Lin. Ano ba ang nangyayari sa'yo anak? Okay ka lang ba? Ano ba ang pinaggagawa? Niyong dalawa, mag-focus nga kayo sa pagkain. Hindi na kayo mga bata. Masama ang hindi pag-focus habang kumakain. Lagi niyong tatandaan yan. May oras maglambingan, akala nyo hindi ko naririnig at nakikita ang mga pinaggagawa nyong dalawa, doon nyo nalang gawin ang ginagawa nyo sa lugar kung saan ko kayo papapuntahin. Pabirong sabi ni Master Ken. Nang marinig ng dalawa ang sinabi ni Master Ken,
Agad silang nabigla. Nako, napansin pala ni Master Ken ang ginagawa ko sa kanyang anak. Akala ko ay masyado siyang abala habang kumakain. Nang si Lin naman, nakakainis talaga tong si ama. Ano ang sinasabi niya? Hindi kami naglalambingan ng bastos na lalaki na ito. Kung pwede nga lang pumatay ako. Papatayin ko ang lalaki na yan, ngayon oras. Sabi ni Lin nang may pagkainis. Haha, tumawa si Master Ken. Napakaganda niyong pagmasdan. Ikaw Vin, bilisan mo lang. Baka mahuli ka at mapunta pa si Lin sa iba. Mapang-asar na sabi ni Master Ken. Namula ang mukha ni Daryl. Ang matandang elf na talaga na ito. Ang kanyang pag-uugali ay mapang-asar din. Kaya ko din mas pinili magstay dito sa lugar ng mga elf. Isa sa dahilan itong si Master Ken. Napakadali niyang pakisamahan at pakibagayan. Minsan lang ako makatagpo ng ganyan nilalang lalo na si Master Ken ay nasa mataas na katayuan sa lugar na ito. Kung ang aking iisipin, ang gantong pag-uugali ng isang magiting na pinuno ay napakapambihira. Maya-maya kumamaw si Daryl at sinabi, "Banibiro ko lang Master Ken si Miss Lin. Napaka-cute niya pagmasdan lalo na pag naiinis." Sabi ng mahina ni Daryl. Nang marinig ito ni Lin, agad itong nagsalita. Kayong dalawang pinagtutulungan nyo ako asarin. Nagkampi pa talaga kayo. Lalo ka na ama nakakainis ka, talagang kinakampihan mo ang lalaki na iyan. Naka-Simon Got ang mukha ni Lin habang sinasabi ito. Ang dali mo kasing inisin anak. At ang tinataglay mong ganda ay mas lalong lumalabas pag ikaw ay naiinis. Sabi nga ni Vin ang cute mo asarin. Sige na bilisan nyo na kumain. At maya-maya malalaman nyo na kung saan kayo pupunta at ano ang dapat nyong gawing dalawa. Hindi biro ang pupuntahan nyong lugar. Sana magtulungan kayong dalawa. Ipagsantabi nyo muna ang pag-away, lalo ka na anak, iwasan mo muna magalit. Dahil sa lugar na iyon ay medyo kakaiba at mapanganib. Nang sabihin ito ni Master Ken nagbago ang ekspresyon ng dalawa. Tama ba ang aking narinig? Ang lugar kung saan kami papapuntahin ni Master Ken ay tila ba doon ay may panganib na pwede namin makaharap. Bulong ni Daryl sa kanyang isip. At si Lin din ay agad nag-isip. Saan lugar sa lugar ng mga elf ay may panganib na sinasabi ni Ama? Nais ko na itong malaman. Ayoko nang kumain. Gusto ko na malaman kung ano ang dapat namin gawin at saan kami pupunta. Na-e-excite ako sa lugar na iyon. Oo, si Lin ay masyadong nanabik. Dahil para sa kanya ang kanyang kakayahan ay may lalabas niya, dahil sa sinabi ni Master Ken na may panganib sa lugar na iyon. Maya-maya, Ama, tapos na ako kumain. At ganun din si Vin. Di ba Vin tapos ka na din kumain, kaya Ama maaari mo nang sabihin sa amin kung ano ang dapat namin gawin. At kung saan lugar ito. Nang marinig ito ni Daryl agad itong mapabulong. Ano, hindi pa ako tapos kumain. Ngayon pa nga lang ako magfo-focus kumain. Dahil kanina masyado ako abala na asarin ka. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Ngunit kinuha na ni Lin ang pinggan ni Daryl at ito ay niligpit na. Ngayon Ama, tapos na kami maaari mo nang sabihin. Napakamot ng ulo si Daryl at tumingin kay Master Ken. Kung ganun, ang iyong gagawin ay napakasimple lang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!